Ano bang kasunod pa sa diretso na ba? Opo. Pagkatapos, Pwede tayo kanina. oo. Pagkatapos mo po ay testimony tayo. Bago si Pastor. Lugi po yung lugi Pag yung mga kaya lugi. kong ano eh. Laging Kaya nasa kong magaganda yung okay na. Ano? Naniniwala po kayo na kayo magaganda. Amen. Ba? Maaga pa naman Ang Pastor. lakas ng fighting spirit. Pastor, ako hindi papayag na ako hindi maganda. Amen. Dahil ako'y anak ng Diyos. Ano? Ikaw po ay nilikha ng Diyos na ganyan. Amen. May purpose po yun. Amen. At sa totoo lang, ang tao ay tumitingin sa panlabas. Ano po? Ano lang po ninyo, ang Panginoon ay hindi sa panlabas po dito. Yung panlabas po natin sa paningin ng Diyos. Sa totoo lang, ang basura. Pag tayo ay malayo sa Kanya. Amen. Ano? Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Tanggalin ko na po ito. Opo. Para makita niyo ang aking kagwapuhan. Yes. Lakas din ng fighting spirit ko, makapala mukha. Salamat po sa Panginoon. Ako po ay si Pastor Byron, si Pastor Robert. Pastor na ba si Pastor? Future Pastor ko po. Magandang umaga po. Ano? Alam po ninyo, ang Panginoon naman ay sa totoo lang, pag siya ay tumatawag ng isang tao para maglingkod sa Kanya, ang tinatawag niya yung hindi magagaling. Amen. Yun pong hindi magaling sa English. Yeah. Ano, Pastor? Ang isa sa hindi ko malilimutang sinabi sa akin ni Pastor Jamie ay, Pastor, ako ba hindi magaling sa English? Sabi niya. Hindi po siya nagkukunwaring magaling. Tinasabi niya talagang hindi siya magaling. Eh ako nga din, hindi rin po ako magaling sa English. Naalala ko si Pastor Kim, nandito nung ating Korean. Ay nakikipag-Inglesan po ako sa kanya. Kasi hindi rin siya magaling mag-English eh. Opo, totoo yan. Kaya purihin po ang Panginoon. Pero ang kagandahan po sa Panginoon, hindi ka marunong, pero palibasa gagamitin ka niya para magsalita. Tuturuan ka ng Panginoon na magsalita. Amen. Ano? Hindi mo problema yun. Problema yun na tumawag sa iyo. Ano po, Pastor Danilio? Sa totoo lang, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay ko ni Pastor Jimmy. Si Pastor Jimmy po ay kinatapan nung maging kakilala ko. At sa totoo lang, si Pastor Jimmy, bilib na bilib sa akin. Akala ni Pastor ako'y magaling. Abay, biruin po ninyo. Ako hindi nahihiyang sabihin sa inyo. Backslider ako. Ini-invite ako mag-preach dito. Sabi ko, abay, Pastor, ako'y backslider. Ano ituturo ko sa church ninyo? Ano? Alam mo na hindi na ako nagpapastor. Alam naman niya eh. Hindi ko maintindihan siya. Basta sa tuwing magkikita kami, lagi niya sasabihin sa akin, Pastor, kailan ka ba mangangaral sa amin? Ako tinatanggihan ko talaga. Sa totoo lang ay madali po ang magsalita. Ano? Pero ang mangyayari po ay niloloko ko yung aking sarili. Ano? Totoo po yan. For the sake na mapagbigyan ay ako'y magsasalita, ang dami kong pwedeng sabihin. Pero ang tanong ay yung bang aking sinasabi ay totoo sa aking sarili. Mahirap. Amen. Tuturuan ko kayong maging masigasig sa paglilingkod sa Diyos. Ay nandun ako sa ganong kalagayan. Ano? Pero salamat sa Panginoon. Hindi ko alam kung bakit ganun ang puso ni Pastor Jimmy. Alam ko naman na hindi magiging panganib kay Pastor Jimmy na marinig ito. Na sasabihin, ay okay. Yung pang nakakarinig ng maganda sa kanyang pandinig na parang siya itinataas, ano, ay hindi ko alam kung ano po yung kanyang damdamin na ako'y kanyang pinag-preach. Pero naniniwala ako na bilang siya ay lingkod ng Panginoon, ay marahil pagkilos ng Diyos sa kanya. Kasi ang sabi niya sa akin na hindi ko malilimutan, ay ano daw, sabi ko sa kanya, bakit mo ba ako ini-invite mangaral sa inyo? Hello, sabi ni Pastor Jimmy, gusto lang niyang ako'y makabangon. Yun lang.
Ano po? Kaya ako'y nagpapasalamat po sa inyong pastor dahil nakita ko po yung kanyang pagmamalasakit. Ano? Ang dami naman pastor na magagaling na pastor. Ay, ako pa. Ako pa ini-invite ni pastor. Kaya naman, nung ako po ay makabalik sa Panginoon, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, pag in-invite ako ni Pastor Jimmy, ay talagang mangangaral na ako sa kanila. Gagamitin ko yung magkakataon. Kasi yun pong karanasan natin sa buhay. Yan man po ay pangit, yan po ay patotoo. Amen. Yung pangit na nangyari ay patotoo po yan. Ano po? Yung buksan niyo na po sa Ezekiel chapter 37. Ate Mera, may Bible po doon. Bible. Sa lamesa. Bible. Sa lamesa. Ezekiel 37. Ito po ay itong text na ito. Actually, ito po yung sabi ni Pastor Jamie na parang pinaka-tema ng amin pong ituturo. Sa totoo lang po mga kapatid ay hindi ko alam kung bakit ito po yung naisip ni Pastor Jamie na tema. Ang sabi pa nga niya sa text ay Kingdom Revival. Ano? Chapter 37. Babasahin ko lang po yung mula verse 11. Ano? Ang revival po na salita, yan po ay, ang ibig sabihin po niyan ay pagbuhay. Amen. Ano po? Yung sa ospital, pag nag-aagaw buhay na, o kaya wala nang pulso. Pero po silang ginagawa ay kinukuryente. Ano? Ewan ko kung anong tawag doon, yung kinukuryente yung tawag. Nire-revive po nila. Sa kanta naman, ginagamit din yung salitang revival. Ibig sabihin, mga lumang kanta na maganda. At talagang nung kasikatan ay marami ang gustong-gustong mapakinggan yun. Ang ginagawa ng mga singer, kinakanta uli nila sa kanilang version. Ang tawag po doon ay revival. Ano po? Revival po ang tawag doon. Kaya po yung salitang revival, actually, yan po ay pagbuhay. Patay na binubuhay. Amen. Ano po? Pero sa ospital, pag talagang patay na, kahit anong gawin, ay hindi po nabubuhay. Amen. Ano? Ngayon pong umaga, dito sa ating babasahin, verse 11, mga kapatid, napakalalim po ng mensahe kung bakit ito ay ipinakita ng Panginoon. Tuloy mo si Ezekiel ay dinala ng Panginoon sa isang lugar na ang matatanaw mo ay mga kalansay. Horror. Nakakatakot na lugar. Yun nga lang, ityahan ka ng yung bungo. Ano? Sa mga horror movie, ginagamit ko yung bungo. Dinala po siya ng Panginoon doon at pinakita sa kanya isang pangitain tungkol sa mga kalansay. Nakakita na po kayo ng kalansay ng tao? Yung tunay. Nakakita na kayo. Nakakatakot ano? Ano po? Ipinakita ng Panginoon sa kanya yung mga kalansay. Bukod sa sila ay mga kalansay na, ay tuyo pa. Ano? Talagang kung pag-asa at pag-asa ang hahanapin doon sa mga kalansay na iyon, ay walang pag-asa. Ano? Bungo na nga, buto na nga, tapos tuyo pa. Di ba? Amen. Ibig sabihin, kumbaga, di ba pag tayo kumain ng chokes to go, pagka itinapon mo yung buto, nilalanggam yun. Ano? Nilalanggam. At pag minsan ay kinakain ng aso, kaya ng pusa, yung mga natitira,
mapapansin ninyo nilalanggam. Hanggang dumating yung time na hindi na interesado yung langgam doon sa buto. Alam niyo kung bakit? Tuyo na kasi. Wala na siyang makakain doon. Wala nang sustansya na makukuha siya doon. Ganun po yun. Ganun po yung sitwasyon dito. Una, bukod sa patay, pag sinabi kasing patay, maaaring yan ay buo pa ang katawan. Hindi lang humihinga, hindi tumitibok ang puso. Pero may laman pa. Pero ang iba, ako nga po ay may mga napapanood na mga testimony sa ibang bansa. True to life story po yun. Na yung kanyang anak, i-declare na talagang patay na. Siya, yung nanay, bilang isang mananampalataya, alam po ninyo, for the last minute, sabi niya, Dok, sa mga huling sandaling ito, pagbigyan po ninyo ako na may pagdasal ko yung aking anak. Alam po ninyo, talagang humagulhol siya. Talagang sinabi niya, Diyos, hindi na siya kayang buhayin ng doktor. Wala nang tao ang pwedeng bumuhay sa kanya. Pero ikaw, Panginoon, pag ginusto mong mabuhay siya, mabubuhay siya. Umiiyak po yung babae. Amen. Panalangin ng isang nanay para sa anak. Amen. Sabihin ko po sa inyo, iba po yun. Yung panalangin mo yung iyong kaibigan, kakilalang tao. Hindi mapapantayan yung sidhi ng isang nanay na pinapanalangin yung kanyang anak. Amen. Talagang yung hagulhol niya, yung pag-iyak niya, yung pagmamakaawa niya sa Diyos, patunayan mong Diyos ka, patunayan mong kaya mong bumuhay ng patay. Alam po ninyo, maya-maya nagkaroon ng pulso. Nabuhay yung anak niya. Amen. Kayang buhayin ng Diyos kahit patay na. Amen. Ang tanong ko, ay paano pagkalansay na? Ano po? Sabi po dito ay, sabi ng Panginoon kay Ezekiel, sabi po dito, at kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito? Amen. Alam po ninyo, si Ezekiel ay naniniwala na makapangyarihan ng Diyos. Pero sa kanyang kalagayan bilang isang tao, na katulad natin, ay ang hirap sumagot ng oo. Talagang magiging labag yun sa iyong sarili. Imposible ito. Bakit ba nagtatanong ang Panginoon ng ganito? Kalansay. Ang sabi ng Panginoon, maaari bagang mabuhay ang mga batong ito, mga butong ito. Amen. At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Hindi niya masagot ng oo. Ayaw naman niyang sagutin ng hindi. Di ba? Alam po ninyo, kaya hindi niya masagot ng oo, ay dahil nakita niya, buto talaga. At Amen. bukod sa buto, ay tuyo pa. Amen. Sa totoo lang po, pag minsan po, talagang pagtatayo ka para sa Diyos, ay kailangan mo pong tapangan, Amen. panindigan. Amen. Matindi po ito. Amen. Si Noe, sabi ko nga na ako po kasi ako'y vlogger po ako nakikivlogger ako. Sabi ko, si Noe ay nagtiis na pagtawanan ng tao. Kasi yung kanyang ginagawa ay hindi pangkaraniwan. Ang kanyang ginagawa ay isang hakbang o isang gawain ng larangan ng pananampalataya. Amen. Ano po? Kasi, alam niyo po ba yung nangyari sa buhay ni Noe? Gumawa po siya ng barko doon sa bundok. Doon sa lugar na malayo sa dagat. Barko po yun. Pagbangka, maliit lang. Ang ginawa po niya ay barko. At sa mga panahon, kasi mahabang panahon po niya yung ginagawa, ang mga tao ay hindi maiwasan na magtanong,
ang mga tao ay hindi maiwasang magtaka. Anong ginagawa mo? Gumagawa po ako ng barko. Bakit? Dahil ang mundo gugunawin na ng Diyos. Anong gugunawin? Babaha po. Kaya nangyari po nun, pinagtawanan po siya ng mga tao. Amen. Sabi, itong taong ito ay oo nga at mabait. Kaya lang, sa sobrang kabaitan, parang nawawalan na ng bait. Nawawala na sa sarili. Sabi ko nga uuwi yung mga anak, o anong nangyari sa iyo? Napaaway. Bakit naman? Si Raulo daw ang itay. Gumagawa ng barko doon sa bundok. Diba? Ang hirap, pero ang ginagawa niya talaga, kalooban ng Diyos. Amen. Ano? Kaya po pag minsan, huwag po kayo magtaka sa mga pastor. May mga pinagagagawa na parang hindi pangkaraniwan. Ano? Pero magtaka kayo pagka medyo kakaiba na, iba ng ginagawa ni pastor. Talaga yung pastor, iba na po yan. Ano? Kasi sa totoo lang mga kapatid, hindi tayo pwedeng kalugdan ng Panginoon kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. Amen. Totoo po yan. Imposible na maging masaya ang Diyos sa iyo na umulan lang ay hindi ka na maka-attend sa church. Imposible po yun. Amen. Ano? Naiintindihan ko po, bilang isang pastor, naiintindihan ko po yung mga bagong mananampalataya pa lang na kung kayo po ay hindi pa ganun kalago sa Panginoon. At naiintindihan din po yun ni pastor. Ano? Alam ni pastor kung sino pwede nang hagupitin. Ano? Pero alam din niya yung hindi pa pwede, na pagka pinalo niya ay hindi pa pwede. Hindi na ito a-attend sa susunod. Ano? Alam mo yun ano, pastor? Kita niya kasi kayo. Sa totoo lang, parang nanay at tatay. Alam niya kung sino nang pwedeng magdayag. Alam niya naman yung naglalandi lang. Pinagdadayag kita. Naglalandi ko. Ano? Alam niya, sa mga anak niya, yung pwede nang utusang bumili ng langis. Alam niya. Uutusan mo po ba yung anak mo na 3 years old kahit nakakalakad na bumili doon sa malayo? May malapit pang tindahan dito. Ano? Uutusan mong bumili. Nasaan si Otoy? Pinabibili ko na lang. Abay, inay naman. Di ba? Alam mo kung kaya na niya gawin ng isang bagay o hindi. Ano po? Amen. Kaya po, bilang mga pastor, ay talagang kayo po ay sinasanay na magtiwala sa Panginoon. Ako po ay natutuwa kay Pastor Jimmy dahil hindi siya kontento dito na may church na siya dito. Ako kontento na ako. Pero ewan ko kung ano talagang gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay sa mga susunod na panahon. Amen. Dahil ang layo po ng Dalahican. Ano? Malayo. Anong oras kayo umalis sa Dalahican kanina? Ready pa. Ay, siya po. Sila po. Sila Ate Mera po. 7:20. 7:20 daw, Pastor. Ang dumating kayo ay anong oras kayo dumating dito? Oh, mga mag-aalas mga 8:20 ganun. Ang Panginoon po ay masaya sa iyo. Kasi in-importansya mo po siya. Ano po? Hindi naman kami ang Panginoon po ang pinuntahan niyo dito. Amen. Sa totoo lang. Yun pong mga ganong paghakbang, kahit malayo itong lugar na ito. Kami na nga, mga taga rito na nga kami. Nahihirapan kami pumunta. Ay mga taga Lucena, Dalahican pa, doon sa tabing dagat. Pastor, mahaba ang oras ka na. Ano? Ako po ay, Okay lang po. Ang sasabihin ko po sa inyo, introduction lang. Ang pang-aaral talaga ay kay Pastor, kay Sir. Ano? Pagkahaba-habang introduction binibigay ni Pastor. Kasi gusto ko po sa inyo ipatutuo yung aking buhay. Ano? Pero basahin po muna natin ang salita ng Panginoon. Ezekiel chapter 37. Baka naman ako'y masyadong mapahaba. Ayos lang. Susunod, Pastor. Ayos lang, Sasabihin Pastor. ng mga kapatid, Pastor Jimmy, sa susunod, huwag mo nang iipitan si Pastor Byron na. Introduction pa lang ngayon na Nang magkagay, sinabi niya sa akin, anak ng tao,
ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Narito, kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Wala na daw pag-asa. Ano? Tanggap nila sa kanilang sarili, sa kalagayan natin ito, wala na tayong pag-asa makabangon pa. Amen? Maraming ikaw din sa mga oras na ito. Wala na, ganito na lang ako habang buhay. Ganito rin yung kanilang naging damdamin. Ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na nahiwalay. Kaya manghula ka at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking bubuksan ang iyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko at aking dadalhin kayo sa lupain ng Israel. Nakakita na po kayo ng ng libingan na bigla po bang nawasak tapos bumangon yung nakalibing. Nakakatakot Kaya ito pong mga talata ito sa totoo lang, ito po isang nakakakilabot na tanawin kung tutuusin. Pero ang gustong ipakita dito talaga ng Panginoon ay yung kalagayan, yung sitwasyon, yung kalagayan ng mga tao. Amen. Pagkasa pa kaya yung mga yan, Ezekiel? Bilang tao, ang sasabihin natin sa totoo lang, wala na po. Totoo po yan. Wala na po. Si Ezekiel na, propeta na, alam niya na makapangyarihan ng Diyos. Hindi niya masabing meron pa po. Ang sabi niya, ikaw po ang nakakaalam, Panginoon. Amen. Sa gayon ng hula ako, sandali po. Manghula ka sa hangin, manghula ka anak ng tao at sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Magaling ka sa apat na hangin, o hinga, at humihip ka sa mga patay na ito upang sila ay mabuhay. Sa gayoy ng hula ako, nang gaya ng iniutos niya sa akin, at ang hininga ay pumasok sa kanila at sila ay nangabuhay at nagsitayo ng kanilang mga paa. Isang totoong malaking pulutong. Isang malaking hukbo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang mga salita. Amen. Alam po ninyo, sabi ko dati, sa kasaysayan ng daigdig, sa kasaysayan ng mundo, ang pinaka nakakatakot na kalaban sa digmaan, Israel. Totoo po yan. Basahin niyo po ang Biblia. Amen. Makapangyarihan sila, hindi dahil sa meron silang Iron Dome. Napapanood niyo po sa TV. Yung mga missile na pinapadala ng kalaban sa kanila. Halos walang nakakarating. Kasi nandun pa lang sa malayo, sumasabog na. Dahil po dun sa Iron Dome ng Israel. Yun po ay talino na mismong sa mga Israelita galing. Wala yung ibang bansa. Kahit ang Amerika na pinakamayamang bansa, wala pong ganon. Wala silang ganong technology. At isa pa lang yung Iron Dome na meron ng mga Israelita pagdating sa gera. Pero alam po ninyo, hindi dahil doon kaya sila nakakatakot, nakalaban. Alam po ninyo kung bakit sila nakakatakot? Dahil po doon sa Diyos na sumasama sa kanila. Amen. Sabihin ko po sa inyo, huwag niyong sabihin marami kayo. Pag mga Israelita ang kalaban ninyo, wala kayong kalaban-laban. Amen. Sa kasaysayan ng digmaan, sa Israel lang nangyari na 300 ang gumapit ng 120,000 na mga sundalo. Amen. Ano po? 300? Paano tatalunin ng 300 ang 120,000? Kung dun sa 300, wala na kayong magawa. Amen. Di ba? Kung padamihan at padamihan, talo sila. Pero, ang mga Israelita, kaya po sila nakakatakot dahil sinasamahan sila ng Diyos. Wala pong tatalo. Amen. Kahit po anong gawin, walang tatalo sa mga Israelita. Yes. Pero ito naman, kung gusto mong talunin ang mga Israelita,
siguraduhin mo na ang Diyos ay humiwalay na sa kanila. Amen. Totoo yan. Kahit meron silang iron dome, kahit sila'y marami, kahit sila'y malakas, pag ang Diyos wala sa tabi nila, panalo na kayo. Amen. Totoo yan. Dahil ang Israel, pag lumayo sa Diyos, at hindi na sinasamahan ng Panginoon, doon lumalabas kung ano yung totoo. Kung ano talaga sila. Sila po ay talagang mahihina. Kaya po si Pastor Jimmy ay makapangyarihang lingkod ng Panginoon. Hindi naman siya nagpapababa ng apoy. Ibig kong sabihin, kaya niyang mamahala ng gawain ng Panginoon kasi sinasamahan siya ng Panginoon. Yes. Papagkasalain niyo si Pastor Jimmy, tingnan ko, ewan ko kung makakatayo pa siya ng buong tapak at makakapangaral ng salita ng Diyos. Totoo po yan. Naiintindihan ko po yan. Amen. Pag ikaw ay nasira ang relasyon sa Diyos, sigurado ako mahina ka. Amen. Magiging mahina ka. Ang hirap mong magturo sa iba. Ang hirap mong magpayo sa iba ng tungkol sa salita ng Panginoon dahil alam mo na ikaw ay bagsak din. Amen. Ano mo? Totoo po. Kaya po napakahalaga na ikaw ay sinasamahan ng ating Panginoon. Yes. Ano po? Kaya po yung mga Israelita, ako'y naniniwala na yun ang talagang sekreto ng kanilang pagtatagumpay. Opo, nakakahanga na meron silang Iron Dome. Ano? Nakakahanga na meron silang mga technology na wala yung iba. Sa totoo lang, yun ay galing din sa Panginoon. Amen. Katalinuhan na galing sa Diyos. Kaya po nagagawa nila yung mga ganong bagay. Ngayon po mga kapatid, itong ipinakita ng Panginoon kay Ezekiel, actually, ito ay kalagayang spiritual ng mga Israelita. Nabasa po natin, sabi dito, lubos na nahiwalay. Ibig sabihin, lubos na napalayo sila sa Diyos. Kaya sila nandun sa ganong kalagayan dahil napalayo sila sa Diyos. Sa totoo lang po. Ako'y nagbabasa po at may mga napanood po ako nakasaysayan ng mga Israelita na kung saan ay pinabayaan sila ng Diyos. Kasi pinabayaan din nila ang Panginoon. Ano po? At ang nakakalungkot, pinabayaan nila ang Panginoon doon sa mga panahon na sila ay matatag na. Amen. Doon sa mga panahon na sila ay mayaman na, masagana na. Ano po? Basahin niyo po ang Bible. Amen. Kailan sila nahihiwalay sa Diyos? Pag pumayaman na. Amen. Pag pumarami ng pera. Pagka nakikita nila na sobrang sagana, biruin po ninyo. Malayo pa, anihan na uli. Hindi pa nila nauubos yung kanilang inaning nakaraan. Amen. Umaabot pa doon sa kasunod pang anihan ng mga pananim. Talagang pinapasagana sila ng Panginoon. Habang sinusunod nila ang kalooban ng Panginoon, pinapasagana sila ng Panginoon. Yes. Amen. Pero pag masagana na, pag punong-puno na ng pagtatagumpay, marami na pong accomplishment sa buhay, doon po nag-uumpisa na hindi na nila nararamdaman na kailangan nila ang Diyos. Totoo po yan. Amen. Hindi lang napapansin. Nare-realize na lang nila sa araw, malayo na pala tayo sa Panginoon. Kailan po sila bumabangon ulit? Eh di pagbagsak na. Ano? Ganun naman po talaga tayo eh. Amen. Sigurado ako, hanggat hindi mo nararanasan na bagsak ka na, hindi ka lalapit sa Diyos at hihingi ng tulong. Amen. Ganun po kasi ang tao. At yan po ay pinatunayan ng Biblia. Pastor, alam ko na yun. Hindi ako ganun. Sila yun. Familiar po kayo sa ganun. Hindi ako ganun. Pastor, sila. Oo, pero ako hindi po ako ganun. Ano, parang si Pedro, Panginoon, ako po ay mamamatay para sa iyo. Kung iiwan ka nila, ako hindi. Tapos katapos-tapusan, siya pala yung gumawa pa 3 beses pa. Ano? Panginoon, handa ako mamatay para sa iyo. Ano? Sa totoo lang po, ang dali lang magsalita. Ang dali lang magsabi ng mga ganung bagay sa Panginoon. Sabihin mo yan pag nararanasan mo na. Di ba? Sabihin mo, Panginoon, ito po yung sinasabi ni Pastor Brian. Ito po siguro yung mga panahon na kailangan ko dito patunayan yung aking sinasabi. Dito po ko kailangan patunayan at totoong naniniwala ako sa iyo. Amen. Wala naman po talagang ibang
pagkakataon para patunayan sa Diyos, di ba? Sa totoo lang, humahanap po tayo ng pagkakataon na makagawa para sa Panginoon. Makasunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi natin pansin, laging kang binibigyan ng Diyos ng pagkakataon para gawin ang kanyang kalooban. Amen. Panginoon, tulungan mo po ako makasunod sa iyong kalooban. Magtagumpay po ako sa aking sarili. Binibigyan ka na ng Diyos, hindi mo pa alam. Ano? Amen. Katapos-tapusan eh, saka mo marirealize ka. Yun ang pala yun. Yun ang pala yun, nung pagsabihan ako ni Pastor Jimmy ng masakit na salita. Yun ang pala yung pagkakataon na ibinigay sa akin ng Panginoon para magtagumpay sa aking sarili. Amen. Ano? Alam po ninyo, dito ko po ito tatapusin. Sa akin po patotoo. Mga kalahating oras lang po. Alam po ninyo mga kapatid, ayaw ko po itong ilihim sa inyo. Ito po yung isang pagkakamali na nagawa ko sa aking buhay. Matindi po. Ako po ay dumating po sa Tayapas 2004 para magpastor. 2010, after 6 years, bumaba po ako sa pagpapastor. Totoo po yun. Anong dahilan, pastor? Hindi po nagkulang ang Diyos. Ano po? Ako po ang nagkulang. Amen. Nagkulang po ako ng pagtitiwala sa Kanya. Nagkulang po ako ng pag-iingat. Amen. Dahil sa totoo lang po, kung kailangan ninyong mag-ingat, ang pastor, lalong-lalo na. Amen. Bakit po? Kasi, ang pastor, sa Bible kasi, ang mga Israelitang sundalo, 1:100. Parang ang mga pastor po ganun. Oh, pastor, bakit parang naman kayo parang mas mataas sa amin? Yun po ang reality. Talagang yung mga leader, yan po talaga kahit sa gera. Nahanapin nila yung kumaari yung hari o kaya yung general. Kasi yun ay mga key person. Pag napagbagsak mo isang pastor, nasira mo isang gawain ng Panginoon. Amen. Totoo po yun. Amen. Kaya po, yun po ang nangyari sa akin. Kaya hindi niyo ako masisisi kung tanggihan ko talaga si Pastor Jimmy. Pag ako po ay ini-invite, wala po akong ituturo. Alam po ninyo, sa aking sarili, sa totoo lang, doon ko po naranasan ang mga pinakamalungkot na sandali ng buhay ko. Amen. Yung guilt na nangangaral ako dati na huwag tayong matakot magtiwala sa Diyos dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. Tapos bigla akong tumigil pagpapastor. Ano, kinain ko yung salita ko. Yan ang galing kong kaya nga sabi ko sa inyo, ang dali lang po magsalita. Totoo po yan. Pastor Berilio, totoo po yung naranasan ko. Inahamon ko sila. Trabaho ko po yun eh. Pero, ang importante pa rin ay ikaw at ang relasyon mo sa Diyos. Kung Yes. Amen. alam po ninyo, kahit pa si Pastor Jimmy magkaroon ng maraming Church. member, loobin nawa ng Panginoon. At sabi nga namin kay Pastor Jimmy, kaligayahan po namin iyon. Alam po ninyo, sa huli, kahit siya ay nagtagumpay sa gawain dito, Yes. napalagyan ito ng kisame at aircon, tapos nakapaggawa ng church sa Dalahican at nakapaglagay ng pastor doon. Sa kahuli-hulihan, ang importante pa rin, yung personal na relasyon ni Pastor Jimmy sa Panginoon, kumusta? Amen. Totoo po yan. Oo nga, anak, nagtagumpay ka. Yung relasyon mo naman sa akin, hindi na ganun. Yes. Amen. Sa totoo lang po, yun ay pinakamahalagang bahagi ng buhay namin na dapat aming inaalagaan mabuti. Na dapat kami lagi pa rin nagbabasa ng Biblia. Na dapat kami lagi pa rin nananalangin. Totoo po yan. Dahil anong saysay ng lahat ng ito kung kami naman ay masisira ang personal na relasyon sa Panginoon. Yes. Totoo po yan. Nagtaguyod ako ng gawain ng Panginoon tapos ako pa ngayon ang maiiwan dahil napabayaan ko yung personal na relasyon ko sa Panginoon. Ang sumisira ng personal na relasyon natin sa Diyos, kasalanan. Amen. Ang ikalawa na sumisira sa personal na relasyon natin sa Diyos, kasalanan. Amen. At ang ikatlo na sumisira ng personal na relasyon natin sa Diyos, kasalanan. Amen. Amen. Wala pong ibang sumisira ng relasyon natin sa Panginoon.
At ang dali lang pong sirain. Magkasala ka. Ano po? At dumating po ako sa point, mga kapatid. Hindi ko po ito sinasabi sa lahat. Ako po ay kung kailan, Pastor Berillo, ako ay nangyari po sa akin, gabi-gabi, lasing. Pastor dati. Pero ayokong malaman nila na ako'y naglalasing gabi-gabi. Kaya ang ginagawa ko, solo akong naglalasing sa bahay. Totoo po yan. Kita ng aking mga anak. At ang tagabili ko, anak ko pa. Ano kayang damdamin ng anak ko para sa akin? Wala na po ba itong tao? Ano? Pastor, pero ngayon ay mag-iinom. Totoo po eh. Pero ayoko pa rin mapahiya. Kaya inililihim ko. Lagay ko sa plastika, huwag mong ipapakita sa mga tao na may dala kang alak. Okay. Nahihiya sa tao, sa Diyos hindi. Amen. Hindi nga kita ng tao. Pero sa Diyos na doon ako dapat mahiya, doon ako hindi nahihiya. Amen. At pag minsan talaga mga kapatid, lasing po ako. Dati ay isang tipo, yung kalahati, hahatiin ko nung una. Ay pag pala tumatagal, pastor, ay yung kalahati ay yung parang baliwala na lang sa iyo. Hindi ka na masaya doon sa kalahati ng kalahati. Kaya ang ginawa ko, isang baso na nga naman. Ang isang baso ko po na lambanog. Lambanog pa naman, kasi pagka Red Horse, mahal. Ang akin pong isang baso, hindi po 240 ml, hindi po 8 ounce na, yung 8 ounce na ko, 240 ml lang po yan eh. Ang isang baso ko, 330 ml. Isang baso talaga. Lasing ka po nun. Try mo po mamaya. Wag. Lambanog. Talaga, totoo po yan. Kasi po, wala na po akong kapayapaan. Alam ko, naiintindihan ninyo yan bilang mga mananampalataya. Yung mga panahon na hiwalay ka sa Panginoon, hindi ka masaya. Amen. Ang saya mo ay sandali lang. Paglasing lang. Totoo. Gabi-gabi po. Kaya po ako tumaba. Tumaba ako sa Panginoon. Ako po ay talagang tapos dumating po si Pastor Obed. Pastor Beron, Pastor Obed, pwede ba ako makitulog sa inyo? Sumagot ka agad ako, Pastor, welcome. Uy, mamaya naisip ko, nakikita ni Pastor na unahin sa gabi. Paano kaya yun? Mabibis to. Ang hirap pong mabis na yung lihim na kasalanan ng ginagawa mo. Talagang iingat-ingatan mo yan. Kasi ang gusto mo, yung image mo pa rin, ay mabait ka pa rin sa paningin nila. Amen. Ganun po tayo eh. Paano kaya yun? Tama lang, dapat sinabi ko, Pastor, pasensya na. Hindi kita mapapatuloy sa bahay. Kaso lingkod ng Panginoon siya. Alam po ninyo, nung pinatuloy ko si Pastor Robert, pinagpala ako ng Panginoon. Hindi pa ako nanunumbalik nun. Unti-unti, kita ni Pastor, wala kaming salasin. Wala kaming malaking TV, smart TV. Wala kami yung paborito ng mga nanay, yung burner sa ibabaw, sa ilalim may oven. Gusto niyo yun, Gusto niyo mag-bake, Alam po ninyo, dumating si Pastor Obed. Nagkaroon ako ng salasin. Nagkaroon ako ng yung queen size na bed, may foam na kasama, hindi ko po binili. Nagkaroon ako ng dalawang motorsiklo, parang brand new. Nakabili ako ng smart TV. Nakabili ako ng bagong rep. May nagbigay sa akin ng bagong lamesa, mamahalin. Gumamit. Sabi ko, pagkakataon ko na ito, Pastor, basta pagdating si Pastor, Pastor, gamitin mo yung isang kwarto. Ina-importansya ko si Pastor kasi nakita ko, pagpapalaan ako ng Panginoon, jackpot ako dito. Kay Pastor. Pero yung pag-iinom ko, alam po ninyo. Ginawa ko ay kay Pastor. Sabi ko, Pastor, ako po kasi magaling po akong mga tuwiran. Doon ako magaling sa pang-tuwiran. Ginastify ko yung pag-iinom ko. Pastor, pasensya ka na.
kaya kasi ako nagiinom, ay gusto kong tumaba. Pero mataba na ako. For the sake of health ito. Solo lang naman ako, wala naman akong inaagrabyatong pagkatapos ko uminom nito, wala na. Ako'y kakain tapos matutulog na. Kaya Pastor, pasensya ka na ha. Sabi niya sa akin ni Pastor, okay lang yan, wala problema sa akin yan. Pero meron. Hindi lang sinasabi sa akin kasi yung mga pastor ay ganon. Pag alam niya na hindi patay para sabihan ka, hindi ka muna niya sasabihan. Di ba, Pastor Jimmy? Amen. Ano? Hinayaan niya ako. Pag minsan nagkukwentuhan kami, iniinom ko yung lambanog. Hindi ko naman ini-straight eh. Nagkukwentuhan kami. Yun pala, hindi ko alam na lagi kong iniiwasan si Pastor. Nag-iisa, ako'y tulog na, siya ay nandun pa. Ano, siguro sabi ni Pastor, may pag-asa pa kaya itong tao ito. Ano? Alam po ninyo, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Siya po ay, ano po bang pakialam niya sa akin? Buhay ko ito, buhay ko ito. Kumbaga eh, pinili mo yung ganyang buhay pa sa bahala ka, magsulit ka sa Panginoon. Pero alam po ninyo, nagbukas po siya ng gawain sa Tayabas. Pastor, ako'y nagbukas ng gawain. Samahan mo nga ako. Yung pala, strategy niya sa akin. Unti-unti ko si Pastor ay ikilalapit sa Panginoon. Kasi kita niya eh, wala nang puwang sa akin ang pananalangin sa Diyos. Ano? Wala nang puwang sa akin ang pagbabasa ng Bible. Ang dami kong Bible sa bahay. Sawa nga si Pastor. Pastor, parang nga ako dyan yung Tagalog Budian. Meron ako. Lahat meron ako. Pastor ako dati eh. Pero hindi ko na po yun binabasa. Yung kalagayan ko sa akin sarili, ay wala na ito. Pagka ganito na ako kalayo, wala na. Mas tatanggapin pa ng Panginoon yung mga bago kaysa sa akin. Kasi ako yung nakarinig ng salita ng Panginoon. Tapos na siya sa akin. Totoo po yun. Inisip ko na tapos na ang Panginoon sa buhay ko. Alam po ninyo, unti-unti sinasama ako ni Pastor Otis. Nagbabible study doon. Tapos eh, Pastor, mag-lead ka sa prayer. Oh, ayoko. Pastor, ikaw na. Ayoko talaga. No. Sinamaan ka na nga. Tapos pagpapanalanginin mo pa ako. Sa isip ko lang. Hanggang dumating ang time na, Pastor, try lang. Mag-share ka ng Word of God. Parang si Pastor Jimmy rin ito. Sabi ko, sa isip ko. Ang totoo po yun. Ayoko. Talagang tinatanggihan ko si Pastor. Hanggang dumating yung time, naririnig ko siyang magsalita. Sabi ko, hindi na bagay ni Pastor. Dapat ay sinabi niya ito sa ganito. Yung pag nakikinig ka, gusto mong sumabat? Gusto mong sumabat? Alam ko yun eh. Nabasa ko yun. Totoo po yan. Hanggang po isang araw, pa-claim ko na hanggang isang araw, nakitaan ni Pastor. Pastor, parang hindi ka na umiinom ng vitamin. Vitamin A, alak. Hindi alam ni Pastor ng Panginoon, doon sa mga kagaganon niya sa akin, may ginagawa sa buhay ko. Amen. Totoo po yan. Unti-unti po akong nakabangon. Hanggang sa may mga gabi na, Panginoon, ako po may pag-asa pa. Panginoon, pwede pa ba akong magpastor? Pwede pa ba akong maglingkod sa iyo? Totoo po yan. Hanggang isang araw po, natagpuan ko na lang ang aking sarili. Nasa isang church na preach ng Word of God. Amen. Totoo po yan. Nakabangon po ako. Yung maitigil ko yung pag-iinom ng alak sa loob ng 8 taon. Oh, Pastor, ganun katagal? Yes. From 2010 hanggang 2018. Nag-2019 pa nga. Totoo po yan. Gabi-gabi. Bakit? Kasi naghahanap ako ng kapahingahan ng puso ko. Na natatagpuan ko sa alak kahit sandali lang. Kaya po, sa totoo lang, talagang ganun po ang naging takbo ng buhay ko. Walang katiyakan. Salamat nga sa Panginoon. Hindi po ako namatay. Namatay lang, spiritual. Ano po? Pero hindi totally namatay, physically. Ano po? Nakabangon po ako. Salamat sa Panginoon. Itong pastor na ito, ay
ginamit talaga ng Panginoon sa buhay ko. Totoo po yan. To the point na isama pa po niya ako sa Kalawan. Pastor, sama ka sa church namin. Sinama niya ako. Tapos doon yung kanilang mga kasamahang pastor, pinag-pray ako na ang panalangin, sana po Panginoon, bumalik ang tao ito sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Wala lang sa akin, pag-uwi sa bahay, back to the normal. Ang normal ko mag-inom sa gabi. Ano? Natatandaan ko pangako, nangaral ako ng Word of God. Sa church mismo. Kasi that time, ay uma-attend na ako. Hindi po sa denomination ni na Pastor Robert. Yung dati kong church, dati kong kasama sa church sa Lucena. Alam po ninyo, nangaral ako. Pag uwi sa bahay, inom ulit. Ano? Totoo po yan. Pero naramdaman ko po sa aking sarili na ako'y tinatanggap ng Panginoon. Amen. Kalimutan mo na yung dati. Umalis ka dyan sa libingan na kinalalagyan mo ngayon. Amen. Umalis ka dyan sa kalagayan mong iyan ngayon. Hindi yan ang magiging ending ng buhay mo. Amen. Totoo po yan. Hindi ka magwawakas sa pagiging tuyong buto. Amen. Totoo po yan. Kaya huwag kang pumayag na manatili ka sa ganyan mong kalagayan. Yes. Ano? Kasi gagamitin ka ng Panginoon. Amen. Pag ikaw ay nasa Panginoon, tiyak na gagamitin ka ng Panginoon. Wala pong imposible. Kung sa ngayon, problema mo kung paano magpapaliwanag sa mga tao, problema yun ng Panginoon kasi siya pumili sa iyo. Amen. Dati nga po ako, Pastor Berilio, hindi talaga ako makapangalan. Yung mag-share ng word of God sa mga tao. Unti-unti, nakita ko sa sarili ko, marunong na ako. Dati taga-bansa lang. Dati taga-panalangin lang. Ngayon, nakakapagpaliwanag na ng word of God. Totoo po yan. Kaya purihin po, Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes. Dahil po manalangin, Panginoon, salamat po sa oras na ito. Kahit po mainit kami sa oras na ito, Panginoon, ay totoo pong naiinitan. Pero Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga sinasabi po sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Alam ko po, Panginoon, na iyo pong binubuhay, pinapasigla mo, Panginoon, ang pananampalataya ng iyong mga anak. Dahil gusto mo talaga sila, Panginoon, maging mga makapangyarihang lalaki at babae na Yes, makakatulong Lord. ng iyong lingkod sa pagpapalaganap ng iyong gawain, Panginoon. Lord, Father God, patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa. Tulungan mo po sila na huwag silang maniwala na wala na silang pag-asa. Huwag Yes, silang maniwala na wala na silang magagawa. Dahil pagkasama kanila, Panginoon, yung mga bagay na hindi nila kayang gawin, magagawa po nila sa kapangyarihan ng Amen. banal na Espiritu. Yes, Salamat Lord. po, Panginoon. Purihin at sambahin ka magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bitin po ano, bitin? Bitin po ano, bitin? Sa susunod ulit po. Sa totoo lang po, si Pastor Byron ay ang tingin ko po talaga dyan is ang taas po ng pagtingin ko dyan kahit na po siya po ay dumaan sa ligliganan po. Kasi nung sa panahon po ako'y sumasama po, girlfriend pa po ang aking asawa, sumasama po ako sa kanila. Pag nagtuturo ho yan, si Pastor